Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, magandang bati po sa inyong lahat. Ako nga pala si Christine, 25 years old. Dati akong nurse pero dahil sa pandemic, napagdesisyonan ko na maging full-time mom para sa anak ko. Pansin nyo ba? Parang ang bilis na talaga ng panahon ngayon. Parang ang isang araw ngayon, isang oras na lang. At ang isang buong buwan, parang isang araw na lang. Parang isip at feelings ng mga tao ngayon, mabilis magbago. Pabago-bago. Hindi consistent ang feelings at mga desisyon. Kaya ang hirap din mapanatag ngayon. Hindi naman sa nagiging negative ako ha. Bumabase lang naman ako sa mga karanasan ko. At yon ang istorya ko na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Gusto mo ba na umupo? Kanina ka pa nag-i-entertain ng mga bisita. Baka mamaya biglang sumakit yung tiyan mo. Ano ka ba? Kayang-kaya ko to, no? Ako pa ba? Okay lang kaming dalawa ni Austin. Austin? Hindi pa nga natin alam yung gender ng baby natin. Alam mo, believe me, lalaki ang gender nito. Ramdam na ramdam ko kaya. So, Austin ang name niya kapag lalaki. Paano kung babae? Ang naiisip ko, Kathleen. Pero, iisip ako ng ibang pangalan niya. Ako rin. Mag-iisip na ako ng names ng baby natin. Para kapag lumabas na siya, marami tayong pangalan na pwedeng mapagpilian. Para na rin mukhang hindi tunog binadali yung pangalan niya. Talaga naman, no? Ang paparayan talaga. Ready na. Siyempre, para kapag lumabas na siya, wala na tayong masyadong iisipin. Kumbaga, nakalatag na ang lahat. Sa kanya na lang yung atensyon natin. Alam mo, yan ang nagustuhan ko sa iyo eh. Yung pinapakita mo talaga sa akin na ako lang talaga yung gusto mo. At siguradong sigurado ka na sa akin. Nung una pa lang kitang nakita, Christine, alam ko naman na siguradong sigurado na ako sa iyo. Ayan ka na naman eh. Masyado ka na namang nagpapaka-cheesy. Babe naman, alam mo namang nagpapakatotoo lang naman ako. Oo na. Naniniwala naman ako sa iyo. Baby, tahan na anak. Kahit na umiyak siya, cute-cute niya pa rin, anak. Tingin mo, sino bang kamukha nito? Hindi pa kasi masyadong makikita ngayon yan. Kasi kapapanganak pa nga lang. Tinan mo, mukhang kuha niya naman yung ilong mo eh. Liit. Pero mukhang sa'yo yung mata. Akin na nga yung baby Austin yan. O tama na baby. Si Daddy Ryan to. Oh. Ang galing naman yan. Biglang tumigil nung hinawakan ni Daddy ah. Baby, ayaw mo ba kay Mommy? Naku, baka nagkataon lang babe. Mukhang inaantok na rin eh. Sige na, akin na. Patutulugin ko na. Dahan-dahan na. Huwag na. Alam kong pagod ka at masakit ang katawan mo kaya ako na lang. Sigurado ka ba? Ikaw din naman pagod eh. Mas kailangan mo ng pahinga dahil bukas uuwi na tayo ni Austin sa bahay. Ay, finally makakauwi na. Alam mo, sure ako mas magiging comfortable siya sa bahay. Inutusan ko nga sila bunso na ayusin yung kwarto ni Austin para pag-uwi, maginhawa na kayong dalawa. Sobrang thank you, babe ah. You're welcome, babe. Alam mo naman lahat gagawin ko para sa inyo. Kaya nga sobrang thankful ako na ikaw ang naging asawa ko. Sige na, magpahinga ka na at ako na ang bahala dito. Ang masasabi ko lang, swerte ako sa asawa ko. Ever since kasi na naging magkarelasyon kami, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin.
Lalo na ngayon na may anak na kami. Pero gaya nga ng sabi ko, mabilis magbago ang oras, panahon, isip at feelings ng isang tao. Teka, seryoso ka pala talaga na mag-a-abroad ka? Okay naman yung buhay natin dito sa Pilipinas Syempre, isipin din natin yung future, babe. Kita mo nga ngayon, nararanasan na nating magipit. Paano pa kaya kung malaki na si Austin at kailangan na niya mag-aral sa college? Syempre, hindi naman pwede na isipin lang yung ngayon. Importante rin yung future natin. Oo, gets naman kita dun. May trabaho rin naman ako. Ang importante naman kasi, di ba, na kinakaya natin. Babe, alam kong una pa lang hindi ka nasangayon sa pag-abroad ko. Pero believe me, ito na ang sagot para sa ikakaganda na future natin at lalo na ni Austin. Kita mo naman siguro yung buhay ng mga tita ko sa Spain, di ba? Ryan, hindi ko kailangan ng marangyang buhay. Yung simple lang na pumumuhay, okay na sa akin yun. Basta kasama ko ikaw at si Austin. Okay na ako dun. Alam mo, tama na. Baka maging simula pa ito ng away natin Iniisip ko lang din yung bata. Ilang taon pa lang siya. Siyempre kailangan niya ng tatay na gagabay sa kanya. Tatawag-tawag naman ako Lagi ako makikipag-usap sa kanya sa call. May video call naman, di ba? At uuwi-uwi rin naman ako dito. Alam mo, ewan ko. Alam mo, bahala ka na. Mukhang hindi na naman kita mapipigilan sa balak mo Mukhang nakapag-desisyon ka na para sa sarili mo. Babe naman, intindihin mo naman ako. Babalik lang ako sa kwarto. Mukhang nagising na naman si Austin. Ako na. Wag na. Sasanayin ko na yung bata na wala ka. Teka, sigurado ka na ba talaga dito? Hindi na ba talaga tayo mapipigilan? Gustuin ko man na hindi umalis, pero ginagawa ko ito para sa atin. Para kay Austin. Babe, mag-iingat ka dun ha. Araw-araw kang tatawag sa amin. Siyempre naman, gusto ko rin kayong makita araw-araw para kunwari kasama ko pa rin kayo. Kahit na virtual lang. So tingin mo, kailan ka kaya makakauwi? After 1 year, 2 years, ano? Babe naman, wala pa nga ako dun, iniisip mo na agad kung kailan ako uuwi. Siyempre naman. Ang hirap kaya, no? Wala akong kasama na magpalaki sa anak natin. Kasama niyo pa rin naman ako Online nga lang. Ryan, alam mo na iba yung physical na pag-aalaga. Alam ko naman yun. Nandyan din naman si Mama at Bunso para tulungan ka kay Austin. At alam mo din na hindi ko pwede iasa sa kanila lahat. Alam mo na, hindi naman kami okay ng nanay mo Naiintindihan kita dyan. Basta yung kung ano tayo dati, ganun pa rin tayo ha. Ang pinagkaiba lang, malayo ako. Mamimiss kita. Mamimiss ko kayo. Ingat ka ron At ako lang dapat. Subukan mo lang talagang mababae doon. Nanumpa ako sa harap ng Diyos na ikaw lang. Kaya asahan mo, natuto pa rin ko ang pangako kong yan. Love, babe, mahal na mahal kita. Ingat ka doon Mas mahal na mahal kita. Lumipas ang ilang panahon, naramdaman ko na yung pagbabago ni Ryan sa amin. Halos hindi na namin siya makausap, matawagan, parang nawala na siya ng oras sa amin ng anak niya. Sinusubukan kong i-open up sa kanya ang sitwasyon namin. Pero sa tuwing gusto ko siyang makausap tungkol doon, palagi siyang parang nagmamadali. Nakahanda na rin ang mga passport at visa namin ng anak ko na bigla namang nagkaroon ng pandemya. Iniisip ko nga, baka ayaw kami papuntahin talaga sa ibang bansa. Kasi sa tuwing nakaredy na ang lahat, laging pumapalya.
mabuti naman at sinagot mo na yung tawag ko. Pasensya na, babe. Nakatulog kasi ako pagkatapos ko magtrabaho eh. Napagod kasi ako sa sobrang dami ng pinagawa sa amin sa office. Kayo ba, kumusta dyan? Si Austin ba, gising pa? Gusto ko kasi siya makausap eh. Ano mo kakausapin? Sobrang tagal mong sumagot, tulog na yung bata. Pasensya na talaga, babe. Hindi ko rin kasi namalayan yung oras. Alam mo, nahalata ko lang Minsan ka na lang tumatawag sa amin. Minsan ka na lang din mag-update. Ano ba yung nangyayari sa'yo dyan? Babe, pasensya na talaga. Marami lang talaga kami ginagawa sa trabaho. Nagbago kasi kami ng boss kaya medyo naging strict yung management namin. Basta siguraduhin mo lang na trabaho ang inaasikaso mo at hindi ibang babae. Babe naman, alam mo naman na kayo lang ni Austin ang mahal ko eh. O baka naman may iba kang pamilya dyan. Kaya doble ang kayod mo dyan. Christine naman nagtatrabaho ko na maayos dito tapos pagdududahan mo lang ako. Saan ba nakukuha yan? Ang sinasabi ko lang, kung makapagtrabaho ka kasi akala mo 5 yung nasa pamilya mo 5 yung binubuhay mo. Niwala ka ng oras sa nag-iisa mong anak. Yung dati na halos oras-oras kang tumawag, ngayon wala na. Ilang beses ka na lang sa isang linggo kung makausap namin. Nakakasama na ng loob eh. Ginagawa ko naman to dahil para sa atin din to. Hindi para sa sarili kagustuhan ko lang. Sa amin? O dahil sinabi ng nanay mo? Alam ko naman na ayaw niya sa akin Kaya kinonvince ka niya na pumunta ng Spain. Baka nga naman nagbago na ang isip mo, di ba? At nakahanap ka na ng ibang babae. Yung babae na gusto nila para sa'yo. Christine, ayoko makipag-away at pagod ako. Kaya please naman. Alam mo, Ryan, winawarningan lang kita. Dahil kapag niloko mo kami, hindi mo na kami makikita ulit. Yung sinasabi nila na girl instinct, madalas talaga nagkakatotoo yun. May nararamdaman na akong kakaiba noon pa lang at confirmed nga, may babae nga siya. At ang malala, magkakaanak na sila. Kinukwento ito ng isang concerned family friend namin na nasa ibang bansa rin kasama ni Ryan. Kaya naman pala todo kayod ang asawa ko. Kasi may ibang pamilya na palang binubuhay. Nagagalit ako hindi dahil niloko niya ako. Nagagalit ako dahil lumalaki ang anak namin na walang tatay na katulad ko. Lumaki kasi ako sa broken family. Sa murang edad, naghiwalay ang nanay at tatay ko dahil iniwan niya rin kami at bumuo ng ibang pamilya. Deja vu, no? Ang buhay ko parang cycle lang. Paikot-ikot. Hindi na ata magbabago. Simula nun, inalis ko na ang lahat ng posibleng communication namin ni Ryan. Hindi ko alam kung tama ba itong gagawin ko pero ayaw ko na magkaroon ng koneksyon ng anak namin sa kanya. Masakit para sa akin. Pero mas masakit tuwing nakikita ko ang anak ko na hinahanap ang papa niya. May mga oras pa ngang tinatanong niya sa akin kung mahal pa ba kami ng tatay niya. Sa tuwing tinatanong niya yun sa akin, hindi ko talaga alam ang isasagot ko. Ano ba kasi sisang hinahanap mo? Shh! Kung maingay dyan, hindi ka makapag-concentrate Kung sabihin mo kaya sa akin para naman matulungan kita sa hinahanap mo. Gabi na sis. Gusto mo pa ata tayong magsara ng mall? Ito naman, ingay mo naman may pinapabili kasi si Austin nun pa. Gusto ko kasi bigyan siya ng gift as a reward kasi top 2 siya sa school year ngayon. Ay, taray naman. Ang galing naman ni Austin. Hindi mana sa nanay. Ikaw talaga yung bibig mo. Ay teka, ito na ata yung pinapahanap sa akin ni Austin O yan, tanungin mo kung magkano. Nahihiya ako Pwede bang ikaw na? Te, ang tanda mo na. May anak ka na nga Tatanong lang, hindi pa carry? Sige na. Ang arte mo naman Dali na. Wow, ako pa talaga maarte ha?
Dali na, sige na please. Excuse me. Yes ma'am. Magkano raw po ito, sabi ng friend ko? Ikaw talaga, sira ulo ka. Christine? Ikaw na ba yan? Ay, hello Joseph. Kamusta ka na? Ang laki ng pinagbago mo Ikaw din. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Ang liit talaga ng mundo, no? Imagine, dito pa kita nakita. Matagal na rin simula nung huli tayo nagkita. Kailan ba ulit yan? Ay oo maski ako nga, hindi ko na maalala eh. Oo nga eh. It's been years na rin kasi. Teka, saglit. May iba ako. Ito ba yung tinatanong mo? Ay oo yan. Panregalo ko sana sa anak ko honor kasi. Wow! Manang-mana sa mami Ito naman, nang bola ka pa. By the way, pupunta ka ba sa high school reunion? I'm not sure pa Busy kasi ako sa work. Naisip ko kasi baka pwede kita isabay. Ay, naku. Wag na, nakakahiya. Naku ba, actually it is fine. Kasi marami naman din akong isasabay na classmate natin. Pag-iisipan ko na lang muna. Alam mo naman, priority ko si Austin Pwede mo naman isama si Austin. Syempre naman may ibang kids din doon na kasama yung mga classmates natin before. And I'm sure mag-e-enjoy siya doon. Naku, alam mo, bahala na. In case na magbago yung isip mo, just call me or text me. Pala, ito yung number ko Don't worry, I'm always free. Noong mga oras na yon, aaminin ko, nakaramdam ako ng kilig. Hindi naman siguro masama makipagkaibigan sa opposite gender ko, di ba? At siguro naman, wala namang mali siya kung makipag-usap ako ulit sa kanya. Hindi pa rin siya nagbabago. Siya pa rin yung Joseph na nakilala ko noon. Alam nyo, minsan napapatanong ako sa sarili ko, bakit hindi siya ang sinagot ko noon? Siguro kompleto pa rin ang pamilya namin ngayon. Lumipas ulit ang ilang panahon, inaya niya kami lumabas ni Austin. Nakikita ko na masaya silang dalawa na magkasama at nabubuo ang araw ko tuwing nakikita ko sila. Para bang parte na ng linggo namin ng anak ko na lumabas kasama siya. Thank you sa pagsama sa amin ni Austin na mamasyal Enjoy na enjoy si Austin. Alam ko, namiss niya lumabas-labas ng bahay. Oo nga kailangan din syempre para ma-exercise naman yung bata. Palagi na lang kasi naka-cellphone Oo nga, importante rin talaga na nilalabas-labas yung mga bata. Tsaka, ang takaw-takaw kaya, ang lusog-lusog Ang sarap kurutin yung pisngi. Oo, naku matakaw talaga yan. Alam mo, wala naman akong problema sa kanya kasi hindi siya maarting bata. Ano pala yung madalas kainin niya para kapag lumabas tayo ulit, makapagdala ako ng marami? Naku, alam mo yung batang yan, may sweet tooth. Napakahilig sa matamis. Medyo binabawas-bawasan ko na nga yung pagpapakain. Syempre, lahat ng sobra bawal. Buti hindi nasisira yung ngipin niya. Syempre, ang gamit ni Austin, unique toothpaste with Max Protect formula. Kaya naman Max Alaga, Max Protectado ang ngipin niya with unique. Oo, parang gusto ko rin gamitin sa bahay yan Oo, try mo. Promise worth it siya. Sige. Oo siya. Umuwi ka na at alam mo, salamat sa araw na to Teka lang, Christine. Pwede bang makausap kita uli? Anong ibig mong sabihin? Wala. Sige na, alis na ako. Uy, ano ba? Ano ba yung urong-sulong ka naman Ito naman nagtampo agad. Gusto kasi kitang ayain lumabas ulit. Ito na nga ang panahon na yon. Sinunod ko na ang puso ko at nagbabakasakali na siya na nga ang Mr. Right ko. Sana hindi na pumalpak ang relasyon namin ni Joseph. Pero kung sakali na mangyari man yon, talagang hindi na ako papasok pa sa relasyon kahit kailan. Toka na siguro sa dalawang relasyon na failed.
Austin? Anak, halika na. Kakain na tayo. Oh, dahan-dahan baka madapa ka. Oh, basang-basa ka ng pawis, oh. Paamoy nga ako. Atim-atim naman ng baby kong yan. Ang hyper niya, no? Parang hindi siya napapagod. Oo nga eh. Pero kapag pagod naman yan, ay grabe. Napakahaba matulog niyan. Bakit naman biglang nagbago yung mood mo? Wala. May naalala lang ako. Nako Joseph hindi ma-i-deny ng mga mata mo na may problema ka. Ano ba kasi yun? Kasi... Dali na, makikinig ako. Kasi kahapon, tumawag sa akin yung agency. Agency? Oo, yung papasukan kong barko. Di pa kasi seaman ako. Ano raw sabi? Yun, nag-email sa akin. Sabi, asikasuhin ko yung requirements ko kasi sa May na yung alis ko. Alam ko yung nararamdaman mo ngayon. Hindi, okay lang Joseph. Pero hindi naman ako katulad ni Ryan eh. Kaya confident ako na hindi kita lolokohin. Basta magtiwala ka lang sa akin. Alam mo, hindi mo maiaalis sa akin na hindi maniwala sa mga sinasabi mo. Tandaan mo, yung asawa ko nga niloko ko eh. Ikaw pa kaya na hindi naman tatay ng anak ko at hindi tayo kasal. Alam ko naman na traumatized ka sa mga nangyari. Pero believe me, gagawin ko naman lahat eh. Kaya kong i-assure na ikaw lang, na hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Para panatag yung isip mo. Sige. Magtitiwala ako ulit for the last time. Pero kapag nasira to ulit, hindi nyo na makukuha ulit yung tiwala ko. Maasahan mo ko dyan, Christine. Ang buhay nga talaga mga idol ay parang life. Parang gulong na paikot-ikot na lang ang mga nangyayari. Pero masasabi ko this time, napatunayan ko na seryoso siya sa amin ng anak ko. Hindi ko rin naman naramdaman na may kakaiba siyang ginagawa. Malaki ang tiwala ko kay Joseph. At nakikita ko na ayaw niya itong sirain. Totoo nga ang sinasabi nila. Kapag may nawawala, may dumadating na bago. Pero, mas better. Salamat sa pakikinig sa istorya ko mga idol. Lubos na gumagalang. Christine. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.